Ayan. Anwa'ul mubtada ay mga uri ng subject. Anwa'ul mubtada ay isa sa mga uri ng mubtada ay ismun zahir. Ito yung klaro na ism, okay? Or clear na ism. Clear noun. Ismun zahir. Pangalawa sa ating listahan, yung tinatawag nating ismu isyara. Yung pantukoy na noun. Pantukoy. Pantukoy na ism. O di kaya noun. Pangatlo is damir. Ibig sabihin ng damir ay pronoun. Ismu istifham. Patanong, no? Patanong na ism. Ito yung mga patanong. Okay. So, ismun zahir, ang kanyang mga example ay yung Muhammadun jadidun. So, yung mga clear. For example, Muhammad, yan. Yan. Yung klaro, o di kaya kitabun, qalamun, yan. Yan, baytun, yan. Yung mga ism na klaro talaga. Yung ismu isyara na mubtada, ito yung mga pantukoy, yung mga hada, yan. Yung mga hadani, hatani, yan. So, isa sa mga example niya is hada. Pangatlo is yung damir. So, yung mga huwa, huma, hum, hiya, huma, huma. Okay, so lahat ng yun. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum, na ana, nahnu. Lahat ng is damir. At yan ay kasama sa uri ng ating mga mubtada. So, let's say mga huwa, no? Pang-apat is ismu istifham. Ito yung mga patanong. Yan yung mga man. Okay? Man, o di kaya aina. Yan. So, ito is kasama ito siya sa mga anuma'ul mubtada. Okay? Kasama itong apat na ito sa mga uri ng mubtada. Kung ito ay nasa unahan ng isang sentence, ibig sabihin, ito ay magsisignify na sila ay mga mubtada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon pag-uusapan natin yung patungkol sa i'rab. Ang ibig sabihin ng i'rab ay conjugation, no? So tatalakayin natin yung i'rab, and at the same time papasukan natin yung anwa'ul mubtada. Okay? Yung mga kinds, no? Mga iba't ibang uri ng mubtada. So meron to siyang mga iba't ibang uri. Okay, so sa previous discussion natin, na-i-discuss natin yung bagay na yung nakikita sa screen, yung pronoun, kapag siya ay dumikit sa ism, ano yung kanyang magiging kalalabasan. Pag yung damir, yung pronoun, dumikit siya sa fi'al, ano ang kanyang magiging kalabasan. So yan ay lahat natin ini-discuss, tinalakay. At inshallah, kung sino pa yung mga hindi pa nakapanood ng ating video, ay maaari nyo lang po balikan ang ating discussion patungkol sa video na yan. So, yan is makikita sa ating Facebook page, and at the same time makikita rin sa ating YouTube channel, no? Yan, yung nakikita nyo sa ating screen, yan yung ating video patungkol sa damir or pronoun kapag siya ay nakadikit sa ism o di kaya sa fi'l. At kung gusto niyo naman bisitahin ang ating YouTube channel, yan po yung ating YouTube. Okay? So, pa-follow lang po or pa-subscribe po sa ating YouTube channel para ma-notify kayo kung meron man tayong mga bagong uploads patungkol sa ating mga talakayan ngayon. Ang ating discussion is anwa'ul mubtada. Ayan. Anwa'ul mubtada ay mga uri ng subject. So ngayon, ano nga ba? So, based sa ating kaalaman or sa ating nalaman, no, bilang isang beginner ng nag-aaral sa Nahu, ang alam lang natin is, for example, ang mubtada is ganitong klase, no? Muhammadun qaimun, halimbawa, no? Qaimun. Yan. So ito ay subject, ito ay predicate. So ito yung parang normal or mga normal ng or standard na kaalaman natin patungkol sa mubtada at saka subject. Mubtada at saka kabar, okay? Ito, mubtada at saka kabar. O di kaya kitabun
Kitabun jadidun. Ayan. So, ganito yung mga normal na alam natin patungkol sa mubtada at saka khabar. Ngayon, papasukan natin kung ano nga ba yung mga iba't ibang uri or yung mga iba't iba pang uri ng mubtada. Kasi hindi lang ganito yung kanyang formation, baka ma-encuentro natin sa difference na or mga iba't ibang sentence, hindi natin alam na yun pala ay isang mubtada na, yun pala ay isang subject na. Okay? So ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga uri ng mubtada. For apat na uri ng mubtada. So ito yung ngayon yung i-discuss natin ng madalian, itong apat na uri ng mubtada. Number 1 is isa sa mga uri ng mubtada or isa sa mga ways na kung saan nagpapakita yung mubtada is kapag siya ay ismun zahir. Ito yung standard na alam natin, no? Ismun zahir, yan yung kanina na example natin. For example, kitabun jadidun. Yan. Kitabun jadidun, yan yung mga uri ng mubtada, no? Or isa sa mga uri ng mubtada is ismun zahir. Ibig sabihin ng ismun zahir ay apparent, no? Nakikita, wala masyadong mga mukaddar, no? Walang mga takdir. Kumbaga zahir siya. Kitabun mubtada. Ito naman is khabar. Okay? Kitabun jadidun. Ang aklat ay bago, no? Ang aklat ay bago. So kitabun mubtada, ang i'rab niya. So ang kitabun dito, ang i'rab niya is kitabun mubtada marfu. Marfu siya. Mubtada siya na marfu, alamatu raf'ihi al-dhamma. Okay? Ganyan. So yung jadid naman ay yan yung khabar. Khabar marfu wa alamatu raf'ihi al-dhamma. Zahir ala akhirih. So ganyan po yung pag-i'rab sa ismun zahir na mubtada. Okay? Ito, isa is ismun zahir. Intindihan? Okay. So next tayo. Okay, so pangalawa sa ating listahan is yung tinatawag nating ismul isyara. So ismul isyara is marami na rin yung ating natalaki patungkol sa ism na ito, no? Ito yung pantukoy, ism na pantukoy, at kasama ito sa mga kinds, mga uri ng mubtada. So for example na lang sa case na ito, hadha talibun. Ang ibig sabihin ng hadha talibun ay this is a student. Okay? Ito ay estudyante. Yung hadha dito ay ismu isyara mabni, no? Mabni la sukun fi mahalli raf'in mubtada, at ang kanyang situation ay mubtada. Yung hadha dito. At yung talib naman ay khabar marfu wa alamatu raf'ihi al-dhamma zahira ala akhirih. So yan. So pangalawa sa listahan ng ating mubtada ay yung ismu isyara. Una is ismu zahir, pangalawa is ismu isyara. So ngayon pangatlo sa ating listahan ay yung tinatawag nating damir, no? At ang kanyang example ay huwa tabibun. Yung huwa dito, yan yung mubtada at siya ay damir. Okay? Hindi katulad dito sa ismul isyara, ito ay ismul isyara, itong haza. Ito namang huwa, yan yung mubtada at yan ay damir. Okay? So paano siya i'rab? Huwa damir munfasil. So yung huwa dito ay damir munfasil, damir siya. Detached pronoun, no? Naka-separate or nakahiwalay na mga pronoun, damir, at siya ay mabni al-fathat, at ang kanyang haraka ay unchangeable, mabni. Hindi pwede maging huwi, hindi pwede maging huwa. Yan yung ibig sabihin ng mabni al-fatha is unchangeable yung kanyang haraka sa fatha. Fi mahali raf'in mubtada, at ang kanyang situation ay raf kasi siya ay mubtada. Okay? So yung pabib dito ay khabar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Okay? So ganyan i-i'rab yung huwa na mubtada. O yung huwa na damir na kung saan siya ay mahallan mubtada. Intindihan? So ang ating last na uri ng mubtada ay ang tinatawag nating
ismu istifham. Yung istifham ay patanong. Yung mga ism na kung saan patanong. Okay? Mga ism na patanong. Ismu istifham. Yan yung ibig sabihin niya. Man jalison. Ibig sabihin, man jalison, sino? Man is sino. Jalison yung nakaupo. Man jalison. Yung man dyan na ismu istifham. Mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Okay? Suat natin, no? Okay, so i-yes ko na to, no? I hope na nakapag-take note kayo. So, man jalison. Okay. So, yung man dyan, ito yung tinatawag nating ismu istifham. Ayan. Okay, so ganito yung i-arab niya. Man ay ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yung man dyan ay ismu istifham, ism na patanong, mabni ala sukun, mabni siya na sukun, unchangeable yung kanyang haraka sa sukun, fi mahalli raf'in mubtada. At ang kanyang situation ay mubtada. Yung jalison ay khabar marfu, alamat raf'ihi al-dhamma, wa-zahir ala akhirih. Anwaul mubtada ay isa sa mga uri na mubtada ay ismun zahir. Ito yung klaro na ism, okay? Or clear na ism. Clear noun. Ismun zahir. Pangalawa sa ating listahan, yung tinatawag nating ismu isyara. Yung pantukoy na noun. Pantukoy. Pantukoy na ism. O di kaya noun. Pangatlo is damir. Ibig sabihin ng damir ay pronoun. Ismu istifham. Patanong, no? Patanong na ism. Ito yung mga patanong. Okay. So, ismun zahir, ang kanyang mga example ay yung Muhammadun jadidun. So, yung mga clear. For example, Muhammad, yan. Yan. Yung klaro, o di kaya kitabun, qalamun, yan. Yan, baytun, yan. Yung mga ism na klaro talaga. Yung ismu isyara na mubtada, ito yung mga pantuk, yung mga hada, yan. Yung mga hadani, hatani, yan. So, isa sa mga example niya is hada. Pangatlo is yung damir. So, yung mga huwa, huma, hum, hiya, huma, huma. Okay, so lahat ng yun. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum, na ana, nahnu. Lahat ng is damir. At yan ay kasama sa uri ng ating mga mubtada. So, let's say mga huwa, no? Pang-apat is ismu istifham. Ito yung mga patanong. Yan yung mga man. Okay? Man, o di kaya aina. Yan. So, ito is kasama ito siya sa mga anuma mubtada. Okay? Kasama itong apat na ito sa mga uri ng mubtada. Kung ito ay nasa unahan ng isang sentence, ibig sabihin, ito ay magsisignify na sila ay mga or sila ay mubtada. So, sana ay naintindihan ng ating discussion. Pag-share lamang ang ating video para nang sa ganun ay mas marami tayong mga estudyante na matulungan na gustong matutunan ang nahwu, sarf at saka i'rab. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.